Sa puntong ito, marahil ay marami na kayong napanood na mga video tungkol sa sikolohiya ng kababaihan, ang mga reaksyon ng kanilang katawan, at ang mga teknikal na aspeto ng pagsasama. Kung sinubaybayan ninyo ang bawat aralin, tiyak na alam nyo na ito. Ang isang babae ay bihirang magsabi ng ayoko na o hinto. Kadalasan, ang pananahimik niya ay hindi kawalan ng interes, kundi dahil hindi pa natatagpuan ang eksaktong punto na gigising sa kanyang damdamin. Sa katunayan, may mga bahagi sa katawan ng babae na madalas ay inaakala ng mga kalalakihan na doon dapat magsimula. Ngunit ang mabilis at padalos-dalos na paghaplos sa mga bahaging iyon ay hindi laging daan patungo sa rurok. Madalas, ito pa ang nagiging sanhi ng pagkawala ng kanyang gana. Ang nakagawiang routine ng marami, ang agad na pagpukaw sa pinakasensitibong bahagi, ay maituturing na pinakamalalang simula para sa isang babae. Para sa kanila, ito ay tila isang biglaang pag-atake na kulang sa lambing at masyadong mabilis. Ngayong gabi, pag-uusapan natin ang isang napakahalaga at tila lihim na punto. Ito ay isang lugar kung saan nagtatagpo ang daan-daang mga nerve endings sa ilalim ng balat, ang nagsisilbing switch ng pagnanasa ng isang babae. Kapag ang bahaging ito ay nahaplos ng may tamang sining, mapapansin ninyong magbabago ang daloy ng kanyang paghinga, mag-iiba ang kislap ng kanyang mga mata, at ang inyong bawat taliri ay magiging isang bagay na kanyang hihintayin ng may pananabik. Hindi lamang ito tungkol sa pisikal na aspeto. Ituturo ko sa inyo kung paano ang tamang sining ng paghaplos ay sapat na upang mapawi ang kanyang pag-aalinlangan at makuha ang kanyang buong tiwala. Kung kayo ay tapat na sumusubaybay sa ating mga talakayan, mauunawaan ito ng inyong damdamin bago pa man ng inyong isip. Ang pagbabagong magmumula sa dulo ng inyong mga daliri ay maaring magpabago sa ekspresyon ng inyong asawa ngayong gabi. Ang teknik na ito ay hindi lamang para sa kanya. Habang mas lumalalim ang kanyang paglubog sa sandaling ito, mas mararamdaman ninyo ang isang antas ng kasiyahan at koneksyon na hindi ninyo pa nararanasan noon. Ang lihim kung paano pag-aalabi ng isa't isa sa pamamagitan lamang ng banayad na haplos. Ibabahagi ko na ang unang hakbang. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button, i-like ang video na ito, at i-on ang notification bell. Maraming salamat din sa inyong pagbabahagi ng ating nilalaman. Ang unang lihim ay ito. Ang lugar na dapat haplusin bago pa man ang pinakasensitibong bahagi o ang klitoris. Maraming kalalakihan ang nag-iisip na ang sentro ng damdamin ay nakatuon lamang sa isang maliit na bahagi. Ngunit ang katawan ng babae ay hindi ganoon kasimple. Ang tunay na switch na nagpapasiklab sa kanyang damdamin ay matatagpuan sa pagitan ng labia majora at labia minora, ang tila guhit o hangganan sa pagitan ng mga ito. Ito ay isang posisyon na madalas ay nalalagpasan lamang. Ngunit ang dulo ng mga ugat dito ay halos kasing sensitibo ng klitoris. Ang susi ay hindi ang direktang diin, kundi ang banyayad na pagdaplis ng dulo ng inyong daliri. Isang haplos na tila nandoon pero tila wala, na siyang magpapabilis sa tibok ng kanyang puso at magpapagising sa kanyang imahinasyon. Ang mahalaga rito, huwag dumiin, huwag tumulak. Hayaan lamang na dumaloy ang inyong daliri. Tulad ng agos ng tubig, dahan-dahang baybayin ang bahaging iyon at hintayin ang sandali na tila mapuputol o mapapatid ang kanyang panghinga. Ang sandaling iyon, ang hudyat na bukas na ang kanyang katawan at bukas na rin ang kanyang puso. Ito ay hindi lamang simpleng haplos. Ito ay isang psikolohikal na paanyaya na naglalabas sa kanyang nakatagong pagnanasa. Kapag nagawa niyo ito ng tama, ang buong gabi niya ay itutuon niya sa bawat galaw ng inyong mga kamay. Isang daliri pa lamang ang gumagalaw. Ngunit unti-unti na siyang nawawala sa sarili at nakatutok na sa inyong ugnayan.
Ngayon, ituturo ko kung kailan nyo dapat ilipat ang inyong haplos at kailan dapat huminto. Ngunit hayaan nyo akong magtanong. Kapag ang inyong daliri ay banayad ng dumadaloy sa hangganang iyon, kailan at saan nyo ito dapat ilipat upang mas lalo siyang madala? Dito papasok ang ikalawang teknik, ang batas ng paghinto ng paghinga. Ang isang babae, kapag ang kanyang pakiramdam ay nasa rurok ng pagiging sensitibo, ay hindi namamalayang pinipigil ang kanyang paghinga. Hindi man siya magsalita, ang kanyang katawan ang magpapatunay nito. Ang maikling sandaling iyon ng pagpigil ng hininga, iyan ang tamang timing upang ilipat ang inyong daliri sa susunod na punto. Kung hindi nyo ito alam, paulit-ulit lang kayo sa iisang lugar at mawawala ang momentum ng kanyang nararamdaman. Ngayon, igalaw ang dulo ng daliri ng napakabagal na parang gumagawa ng maliliit na bilog sa paligid ng clitoris. Tandaan, sa paligid lamang, huwag itong direktang kiskisin o diinan. Ang mahalaga rito ay hindi ang bilis, kundi ang ritmo. Dapat itong sumabay sa daloy ng kanyang paghinga. At kung mapapansin ninyong tila pinagdidikit niya ang kanyang mga binti o bahagyang itinataas ang kanyang balakang, yan ay malinaw na senyales na ang inyong haplos ay nasa tamang-tamang lugar. Huwag palagpasin ang sandaling ito. Ito ang sandaling ipinapaubaya na niya ang kanyang buong sarili sa inyo. Ang pagkakaiba ng lalaking nakakaalam nito sa lalaking, basta lamang nagmamadali, ay tila langit at lupa. Ngayon ay panahon na upang matutunan ang sining na humahagos hindi lamang sa balat, kundi hanggang sa kaibuturan ng kanyang damdamin. Ituturo ko naman kung paano palalawakin ang ritmong ito sa buong katawan. Sa teknik na ito, hindi lamang ang inyong daliri ang kanyang nanaisin, kundi ang inyong buong pagkatao. Natutunan na natin ang daloy, ang timing, at ang pagbasa sa kanyang mga reaksyon. Ngunit kung titigil tayo rito, ang alaala ng gabing ito ay hanggang mabuti lamang. Kung nais ninyong lumikha ng isang gabing mananatili sa kanyang isipan ng ilang araw, kailangang palawakin ang haplos sa buong katawan. Ang susi ay iisa. Ang bahagi ng pagkababae ay ang simula lamang, hindi ang dulo ng karera. Karamihan sa mga kalalakihan ay nakatutok lamang sa maliit na bahaging yon. Ngunit ang tunay na kaligayahan ng isang babae ay sumasabog kapag ang sensasyon ay kumalat sa kanyang buong balat. Kaya naman, ang haplos na nagsimula sa dulo ng daliri ay dapat magpatuloy sa tiyan, sa loob ng hita, sa linya ng balakang, hanggang sa bukong-bukong. Halimbawa, sa sandaling bumibilis ang kanyang paghinga, dahan-dahang haplusin ang ibaba ng kanyang puson, o kaya ay dahan-dahang baybayin ang loob ng kanyang hita sa iisang direksyon lamang. Ito ay hindi lamang simpleng paghawak. Ito ay ang pagdurugtong ng mga linya ng pagnanasa sa kanyang katawan. Dahil dito, ang enerhiya ng ligaya ay kakalat sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Sa puntong ito, hindi lamang niya nararamdaman ang inyong kamay. Nararamdaman niyang ang inyong buong presensya ay nakayakap sa kanya. At kapag bumalik kayo sa unang hangganan na ating pinag-usapan, ang haplos na iyon ay hindi na lamang pag-uulit. Ito ay magiging 10 beses na mas matindi dahil sa paghahandang ginawa ninyo sa buong katawan niya. Ang inyong bawat dampi ay nakaukit na sa kanyang isipan. Ang susunod na hakbang ay ang pag-uugnay ng ritmong ito sa inyong mga labi at sa inyong hininga. Sa yugtong ito, hindi na lamang niya sasabihing masarap, kundi mapapabulong na siya sa sarili ng, ano ba itong nararamdaman ko? Bakit ganito ito kaganda? Ngayon, ang huling bahagi ay ang paglalapat ng emosyon gamit ang inyong labi at hininga. Ang babae ay mas tumutugon sa haplos na may kalakip na damdamin kaysa sa mekanikal na pagpukaw lamang.
Ang inyong mga labi ang pinakamabisang kagamitan upang ipadama ang inyong pagmamahal. Ngunit, huwag magmadaling humalik. Habang siya ay lulong na sa ritmo ng inyong mga daliri, hayaang maramdaman muna niya ang inyong mainit na hininga sa gilid ng kanyang tenga, sa kanyang leeg at sa kanyang balikat, collarbone. Ang dampi ng inyong hininga ay magbibigay ng kakaibang panginginig sa kanyang balat. At sa tamang sandali, idampi ang inyong mga labi ng napakabagal na tila ibinubuhos ninyo ang inyong buong pagkatao sa bawat halik. Iyan ang sining ng paghalik na tunay na nakakatunaw ng puso. Balikan natin ang ating mga tinalakay. Una, haplusin ang hangganan bago ang pinakasensitibong bahagi. Ikalawa, lumipat lamang sa susunod na punto kapag naramdaman ang pagpigil ng kanyang hininga. Ikatlo, ikonekta ang haplos sa buong katawan, mula tiyan hanggang binti. At huli, balutin ang lahat ng ito ng inyong mainit na hininga at mapagmahal na labi upang mabuo ang isang malalim na ugnayan. Ngayong gabi, subukan ninyong gawin ito kahit sa loob lamang ng 10 minuto. Mabagal, maingat, at nakatuon sa kanyang paghinga. Ang sining ng pag-aalaga sa asawa, foreplay, ay hindi lamang isang teknikal na kasanayan. Ito ay kung paano kayo mag-iiwan ng isang malalim na bakas sa kanyang damdamin. Ang lalaking marunong mag-iwan ng ganoong bakas ang siyang mananatiling buhay sa isipan ng kanyang kabiyak paggising sa umaga. Habang nakikinig kayo, marahil ay sumasagi na sa inyong isipan ang kanyang mukha. Ang taong katabi ninyo sa pagtulog o ang taong matagal na ninyong hinihintay. Ang pinakamagandang regalo na maibibigay ninyo sa kanya ay hindi mamahaling alahas o mabulaklak na salita, kundi ang inyong haplos, ang inyong tingin, at ang inyong mainit na pusong lumalapit ng dahan-dahan. Gayon din para sa inyo mga giliw kong manonood, ang maramdaman ang kanyang paghinga, ang kanyang reaksyon, at ang kanyang bahagyang panginginig ay isang karanasan na hihigit pa sa panandaliang aliw. Ito ay isang tunay na koneksyon ng pag-ibig. Habang dumarami ang ganitong karanasan, lalong lalalim ang inyong pag-uunawaan, hanggang sa ang inyong mga puso ay mag-usap kahit sa gitna ng katahimikan. Kung ang video na ito ay nagbigay ng liwanag sa inyong puso, mangyaring i-like, mag-subscribe, at i-on ang notification bell. Patuloy kaming magbabahagi ng mga kwento at kaalaman na magpapatatag at magpapaalab sa inyong mga relasyon. At higit sa lahat, ngayong gabi, nawa ay magkaroon kayo ng lakas ng loob na pakinggang muli ang kanyang paghinga, na tila ba ito ang unang pagkakataon. Handa siyang muling mabighani sa inyo. Laging tandaan, kaisa ninyo ako sa hangaring magkaroon kayo ng malusog at maligayang pamumuhay. Maraming salamat sa inyong pagsama. Mula rito sa Starlight Twilight, hanggang sa muli.